high school sweetheart kung ituring ni Kyle at Ed ang isa't isa. Magmula kasi nang nagkakilalang dalawa sa high school ay nahulog ng kanilang mga puso. Ilang buwan ding sinusuyo ni Ed si Kyla hanggang sinagot na nga siya nito. Masayang relasyon ng dalawa. Paminsan-minsan ay nagkakaroon din ng hindi pagkakunawaan ng magsyota. Pero nare-resolba rin naman nila ito kaagad. Magandang babae si Kyla. Matangkad at may hubog ang katawan. Madalas ay maraming nagkakagusto sa babae kahit pa alam ng mga lalaki na may nobyo na siya, si Ed. Pero hindi ito naging hadlang kay Ed at pinagpatuloy niya pa rin ang paniligaw sa nobya kahit pa sila na. May isang maniligaw rin si Kyla na kinaiinisan ni Ed. Patuloy pa rin kasi nitong nililigaw ng dalaga kahit nariyan na si Ed. Kailangan mo mamili sa amin, Kyla. Ako na mahal ka at mamahalin ko hanggang sa magtanda natin. O yung si Daniel na walang ibang ginagawa kundi magpa-cute sa'yo. Bakit kailangan ko pang mamili? Kung alam mo namang ikaw lang iniibig ko. Hindi pa rin ako satisfied. Alam kong maraming umaaligid sa'yo. Pero yung si Daniel, yan talagang kinaiinisan ko eh. Masyadong mainit ang dugo ko sa lalaking yan. Chill, Ed. Ako nang bahala. Kung gusto mo talagang tigilan ako ni Daniel, ay hahayaan mo kong kausapin siya, okay? What? No way, love. Baka mawala ka pa sa akin kapag kinausap mong lalaking yan eh. Hindi ako mawawala sa iyo, Ed. Dahil ikaw ang sinagot ko. Ikaw ang mahal ko. At gusto ko makasama sa iisang bubong. Agad kumalma ang binata at hinayaan ng nobyang kausapin ang kinaiinisan niyang lalaki. Kitang-kita niya pa kung paano yakapin ni Kyla si Daniel na lalo niyang kinagagalit. Maya-maya pa'y bumalik ni si Kyla na may ngiti sa labi. Chill ka na. He promised me na titigilan niya na ako. At sinabi ko rin na ikaw ang mahal ko at wala nang iba. Tuluyan ang napalitan ng tuwa ang kaninang inis na mukha ni Ed. Napayakap na lamang ito kay Kyla at hinagkan sa noo ang dalaga. Mabilis ang paglipas ng taon at nasa kolehiyo na sina Ed at Kyla. Masaya pa rin ang relasyon ng dalawa, lalo na nang makilala nila si Rebecca, ang bagong matalik na kaibigan ni Kyla. Tuwing nagkakaroon ng tampuhan sina Ed at Kyla, ay si Rebecca ang gumagawa ng paraan para magkabati ang dalawa. Katulad na lamang ng araw na yon. Inis na inis si Kyla dahil hindi pa rin nagawa ng kanyang nobyong si Ed ang plano sa kanilang ginagawang proyekto. Nakasalalay doon ang kanilang grado sa major subject at hindi makakapayag si Kyla na babagsak sila dahil lamang sa kanyang nobyo. Tumawa lamang si Rebecca at minasahe pa ang ulo ng kaibigan. Chill, Kai. Alam kong ginagawa na yun ni Ed. Nais ka lang niyang inisin lalo pat meron kayata ngayon. Agad namang namulang mukha ni Kyla kaya nauwi ni lamang sila sa kulitan. At tama nga ang kanyang matalik na kaibigan dahil maya-maya pa dumating na ang kanyang nobyong si Ed. Bit-bit ang kanilang proyekto at sa kabilang kamay naman ito ay may bit-bit na bulaklak. Flowers for my beautiful girlfriend. Kilig na kilig naman si Rebecca para sa mga kaibigan at tuluyan ang iniwan ang magsyota dahil alam niyang ma-out of place lamang siya lalo pat wala siyang jowa. Silang tatlo lamang magkasama sa loob ng ilang taon sa paaralan. Si Rebecca ang tulay kapag may hindi pagkakanuwan ng dalawa. Ramdam rin ni Ed at Kyla na mahal sila pareho ng kanilang kaibigan. Hanggang sa makapagtapos sila ng pag-aaral, ay tuluyan na rin lumuhod si Ed sa harap ni Kyla at hingningi ang kamay ng nobya para pakasalan nito. Masayang masaya si Kyla na tinanggap ang singsing ng nobyo. Maluha-luha rin sa tuwa si Rebecca dahil 4 na taon na rin niyang sinubaybayan ang relasyon ng kaibigan. Parehong engineering ang kinuhang kurso ni Ed at Kyla, samantalang architecture naman ang kinuha ni Rebecca. At masayang tatlo nang makuha nila pareho ang lisensya bilang engineer at architect sa loob ng ilang taong pag-aaral. 1 taon lamang lumipas mula nang magtapos sila sa pag-aaral at tuluyan ang iniharap ni Ed si Kyla sa altar. Halos hindi pa rin makapaniwala si Kyla na isa na siyang Mrs. Ed
Dahil pakiramdam niya parang kahapon lamang nagbanging sila ng kanyang mister. Si Rebecca rin ang maid of honor ni Kyla na lalo pang ikinatuwa ni Ed. Nais ni Ed na makasama si Rebecca sa espesyal na araw nilang mag-asawa. May dala pa nga itong regalo para sa bagong kasal. Walang katapusang pasasalamat naman ang ginawa ng mag-asawa dahil nag-abala pa ang kanilang kaibigan. Nasa 5-star hotel ang dalawa matapos ang kanilang kasal at tahimik nilang pinagmasdan ng magandang tanawin sa gabi. Kitang-kita nila kung gaano kagandang lugar na tila ba sinabayan ng kanilang magandang araw ng kasal. Napayakap ng mahigpit si Ed sa kanyang nobya na ngayoy asawa na. Mahal na mahal kita, Kyla. Mas mahal kita, Ed. At handa akong gawin lahat. Lumigaya ka lang. Talaga, mahal? Gagawin mo ang lahat, mapasay lamang ako? Oo naman. May gusto ka bang hilingin sa akin? Gusto ko nang magkaanak, mahal. Hindi na rin tayo mga bata. Tumatanda na tayo. At may kanya-kanya ring pamilyang mga kaibigan natin. Andyan pa naman si Rebecca, Ed. Wala pa namang pamilya yon. Ibig sabihin, hindi natapos ni Kyla ang balak sabihin dahil sinila siya ng halik ng asawa. Huwag mo munang isipin ang matalik mong kaibigan, pwede. Gusto ko nang magkaroon ng anak. Lalo pat magandang lahi natin. Sayang din ang genes, di ba? Paanong trabaho natin? Alam mo namang pinaghirapan ito ng mga magulang natin, makuha lang natin ang pangarap nating trabaho. Ako nang bahala sa magiging pamilya natin, mahal ko. Akong lalaki sa ating dalawa. Kaya nararapat lamang na ako mabuhay sa inyo ng magiging anak natin. Tuluyan ang napangiti sa tuwa ang babae. Alam niya sa kanyang sarili na hindi sila maghihirap ng magiging pamilya nila dahil si Ed ang asawa niya. Tuluyan ang sinuko ni Kyla ang kanyang pagkababae kay Ed. Maniwala man ang lahat o hindi, pinakaiingatan ni Kyla ang kanyang babae. Dahil nakaplano ng lahat na ibibigay niya ito kay Ed bilang regalo sa oras na ikasal na sila. At sa gabing yon ang tamang panahon at oras. Tiniyak ni Kyla na liligaya sa kanyang tabi ang mister, lalo pat unang gabi nila ito bilang mag-asawa. At hindi nga nagkamali si Kyla dahil kitang-kita niya ang maluhaluhang mata ng nobyo na tila ba tuwang-tuwa sa regalo niya. Mahal na mahal kita, Kyla. At mamahalin kita hanggang sa matapos ang aking hininga. Mababaliw siguro ako sa oras na mula ka sa akin. Mas mahal kita, Ed. Wag na wag mo lang akong lolokohin. Dahil hindi ko alam kung magmamahal pa ba akong muli sa oras na malaman kong pinagtaksilan mo ako. Hindi yan mangyayari, mahal ko. Ikaw lang babae para sa akin. Tulad ng sinabi ko, mababaliw siguro ko sa oras na mula ka sa akin. Isang buwan ring magkasamang dalawa sa iba't ibang hotel bago umuwi sa kanilang pinapatayong bahay. Paminsan-minsan ay tumatawag sa kanila si Rebecca para mangumusta. Magiliw namang nakikipag-usap ang dalawa hanggang sa ibaba na nilang tawag. Wala nang mahihiling pa si Kyla. Dahil matapos ang kanilang honeymoon ay nagkaroon kaagad ng trabaho ang kanyang asawa sa isang pribadong kumpanya. At mas lalo pang natuwa ang babae nang malaman niya nga magkasama sa iisang proyekto o trabaho si Ed at ang matalik nilang kaibigang si Rebecca. Lumipas ang ilang buwan ay patuloy pa rin umaasang mag-asawang mga bibigyan na sila ng supling. Halos walang gabing pinapalipas sa mag-asawa para mabiyayaan kaagad sila ng anak. Ngunit lumipas na lamang isang taon mula nang ikasal sila ay hindi pa rin nabubuntis si Kyla. Ramdam niya ang kalungkutan ni Ed kahit pa nakangiti ito sa kanya. I'm so sorry, mahal. Isang taon na magmula nang ikasal tayo pero hanggang ngayon wala pa rin tayong anak. Ginagawa naman natin ng lahat. Sapat rin ang aking pahinga dito sa bahay para mabuntis ka agad. It's okay, love. Huwag mo nang isipin yan. Kung bibigyan tayo ng Diyos, ay ibibigyan niya ito kagad sa atin. Let's try another way, okay? Bibisit tayo bukas sa kilala kong doktor at baka matulungan niya tayo. Napatangon na lamang si Kyla at mahigpit siyang niyakap ni Ed. Minsan na rin sumagi sa isipan ng babae na baka maglokong asawa dahil hindi niya ito mabibigyan ng anak na lalo pang nagbibigay ng lungkot sa kanya.
Bagamat maraming trabaho ang kinakaharap si Ed, hindi pa rin nila makalimutang bumisita sa doktor upang makahingi ng tulong. Ngunit masyadong mapaglaro ang tadhana dahil ilang buwan na rin silang pabalik-balik sa ospital pero hindi pa rin nabubuntis si Kyla. Tuluyan ang bumagsak ang loob ni Kyla dahil 30 anyos na sila pareho ng asawang si Ed pero wala pa rin silang anak. Tila ba may kulang sa kanilang mag-asawa kahit pa mahal naman nilang isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagulat si Kyla na bigla na lamang siyang binisita ng kanyang matalik na kaibigan na si Rebecca sa kanilang mansyon. Rebecca? You're here! Hi, Kai! Pasensya na kung pumunta ako dito nang walang pasabi Is your husband here? Lalo pang nagtaka si Kyla na tinawag ni Rebecca ang pangalan ng kanyang asawa. Napansin niyang mas lalong gumanda ang kaibigan dahil sa suot nitong pang-opisina. Nanlili tuloy si Kyla sa kanyang sarili nang makita ang kaibigan. Kai, are you there? Hinahanap kong asawa mo. Is he here? Si Ed? Wala siya rito. Why? Anong kailangan mo sa kanya? Well, may project kasi kami sa site. Palagi siyang absent this week May problema ba? Problema? Wala kaming problema ng asawa ko, Rebecca. But don't worry, sasabihin ko sa kanyang bumisita ka. Just call him na lang kaya para puntahan ko na lang siya. Sige, tawagan mo siya. Hindi napansin ni Kyla ang pangiti sa labi ng kaibigan dahil bigla na lamang siyang tumalikod. Nang lumingon muli si Kyla, ay nakaupo na ito sa malambot niyang sofa. Kaagad namang tinawagan ni Kyla ang asawa dahil ang alam niya ay nasa trabaho ito. Kinakabahan na rin ang babae dahil ito ang unang beses na wala sa trabaho ang asawa at hindi ito nagpaalam sa kanya kung may nais man itong puntahan. Maya-maya pa'y sumagot si Ed sa kabilang linya. Yes, love? Ed? Rebecca's here. Wala ka raw sa site ninyo? Oh, just tell her na bumalik sa opisina dahil naraw nang hinahanap niya. Okay, sasabihin ko. Rebecca, sabi ni Ed bumalik ka na rin sa opisina at naraw nang hinahanap mo. Kaagad umaliwalas ang mukha ng kaibigan ni Kyla at agad itong tumayo sa kinauupuan. Thanks, Kai. Gustuhin ko bang samahan ka dito at makipagtsismisan sa'yo, hindi pwede. Medyo busy talaga kami ngayon ng asawa mo. Pilit nang umiti si Kyla kahit pa may nararamdaman siyang kakaiba sa winika ng kaibigan. Sure thing, I'm fine, Rebecca. Tanging nasabi ni Kyla bago siya iwan ng kaibigan. Ang hindi alam ni Kyla ay galit na palang kanyang asawa habang kaharap si Rebecca sa opisina nito. Anong balak mong gawin Alam mong narito lamang ko sa opisina ni Rebecca. Tumawa lamang si Rebecca, sabay masahe sa ulo ni Ed. Relax, Ed. I'm just trying to help you here. Huwag ka nang magalit sa akin. Baka hindi lang tong gagawin ko sa oras na hindi ka kakalma. Lumabas ka na muna at ibigay kay boss tong blueprint. Balikan mo lang ako dito kapag pasado din kay boss. Yes, Ed. Your wish is my command. Napahilot na lamang ng noong lalaki at napatingin sa malayo. May mabigat na dinadala ang lalaki pero hindi ito masabi-sabi sa asawang si Kyla. Mabilis na lumipas ang araw at napapansin ni Kyla na tila ba balisa ang kanyang asawa tuwing kasama niya ito. Palagi rin itong nakatutok sa cellphone na bihira nitong ginagawa lalo pat magkasama lamang sila sa iisang bubong. Ed, may problema ba sa site? Tanong ni Kyla isang gabi habang nasa kama silang mag-asawa. Wala naman, mahal. Bakit mo natanong? Wala lang. Medyo busy ka kasi masyado ngayon and you look tense. Don't mind me, Kai. I'm fine. Pagod lang talaga ako sa trabaho ko. Ganun ba? Bakit hindi ka na muna mag-leave kahit 1 week lang? Travel naman tayo. Look, Han. I can't. Lalo pat kailangan ko mag-ipon para sa future. Ed, this is our future. Wala pa tayong anak sa ngayon para mag-asawa na tayo. Napahilot si Ed ng batok
at agad pinikit ang dalawang mata. Please, Kayla. Matulog na muna tayo. Pagod ako. At ayoko na munang isipin ang tungkol sa lakwatsang naisip mo. Hindi nakasagot si Kayla at hinayaan niya lamang na makatulog ang asawa. May lihim na pait na nararamdaman ng babae, lalo pa at pakiramdam niya hindi na siyang sentro ng asawang si Ed. Pinikit na rin ni Kayla ang dalawang mata at hinayaang tumulo ang iilang butil ng luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan ay tila walang nangyari sa mag-asawa. Nagluto lamang ng almusal si Kayla at pumasok na rin kaagad si Ed sa trabaho. Bagot na bagot si Kayla sa kanyang mansyon kaya naisipan niyang mag-mall mag-isa sa araw na yon. Napangiti naman siya dahil nagawa niyang maglakwatsa nang wala si Ed sa kanyang tabi. Naalala niya noon, nagagalit kaagad sa kanyang asawa tuwing aalis siyang mag-isa. Ngayon ay hinayaan lamang siya at hindi rin ito tumatawag para kumustahin at hanapin siya. Lumipas ang ilang buwan natutunan na rin ni Kayla ang libangin ng sarili kahit wala si Ed. Kung ano-ano na rin ang kanyang naiisip na gagawin sa araw-araw malibang lamang siya. Hanggang isa-isang araw ay nagulat siya nang makita ang matalak na kaibigan sa isang mall, si Rebecca. Mas ikinagulat pa niya nang makita niyang buntis ang babae at mag-isa lamang ito. Kaagad niya itong tinawag at nagulat rin ang babae nang makita siya. Kayla? Sinong kasama mo? Rebecca, you're here. Ako lang mag-isa. Ikaw, sinong kasama mo? Me? Of course ako lang. May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Oh, buntis ka? Sino nga ma? Wala ka namang sinabi na may boyfriend ka. Nakakatampo ka naman. Tumawa ng mahina si Rebecca at agad hinaplos ang kanyang tiyan. Yes, Kai. Buntis ako. Who would have thought na mauna pa pala akong mabuntis kahit wala akong boyfriend, di ba? You're pregnant pero wala kang boyfriend? Well, sort of. But hayaan mo na. Ikaw ang una kong pagsasabihan ng gender nito. BFF kita eh. Napangiti na lamang si Kayla at niyakap ang kaibigan. I'm so happy for you, Rebecca. Ninang ako ha? Of course. Ikaw kagad rin naisip ko nang malaman kong buntis na pala ako. Alam kong gustong gusto mo nang magkaroon ng anak. Kaya hayaan mo. Ikaw ang number 1 ninang tong baby ko. Sa oras na lumabas na siya. Napangiti sa tuwa si Kayla at agad hinaplos ang maumbok na siya ng kaibigan. Sana narito si Ed, no? Nang makita niya kung gaano ako kasaya nang makita ka nagdadalang tao. Si Ed? Ano ka ba, Kay? Halos araw-araw kami magkasama ng asawa mo, no? Tsaka, alam na rin niyang buntis ako. Siya ang unang nakakaalam eh. Ganun ba? Congratulations ulit, Rebecca. Sobrang saya ko talaga para sa'yo. Hayaan mo. Handa naman kami ni Ed na maging magulang ng baby mo eh. Kahit wala siyang daddy. Ay, nako, Kai. Thank you in advance ha, if yun ang plano mo. Siya. Mauna na ako at babalik pa ako maya-maya sa opisina. Sige, mag-ingat ka. At magpahinga ng sapat ha para kay baby. Tumangon na lamang babae at nagkanya-kanya rin sila ng daan pa uwi. Masaya namang nagkwento si Kayla sa kanyang asawang si Ed nang makauwi siya sa kanilang bahay. Naabutan na niyang nanunood ng palabas ang kanyang asawa kaya tumabi siya rito. Love, guess what? Nagkita kaming dalawa ni Rebecca sa mall. She's pregnant pala. Wala ka namang sinabi sa akin. Alam mo namang BFF ko yung tao eh. Lumingon lamang si Ed sa kanya na para bang hindi ito interesado sa kwento ng asawa. Good for her, love. Tayo kaya? Kailan tayo magkakaanak? Kaagad nang walang ngiti sa labi ni Kayla. Nagulat siya sa tanong ng asawa pero pilit niyang binalak ang ngiti sa kanyang labi. Ed, I'm just kidding, Kay. Mauna ka na sa taas at susunod na lamang ako. Pero kararating ko lang. Ngayon na nga lang tayo magkasama dahil palagi kang busy. Kayla, I'm tired, okay? Mag-usap na lamang tayo sa susunod. Please, baby. Ibigay mo na sa akin ang oras na to. Bagsak ang balikat ni Kayla na umakyat sa kanilang kwarto. Alam niyang seryoso ang kanyang asawa sa tanong nito,
kahit pa sinabi nitong nagbibiro lamang ito. Malungkot na pumasok ng banyo si Kyla at hiniyaang bumagsak ang tubig sa kanyang katawan. Kasabay ng pagbagsak ng tubig, ang pagbagsak din ng kanyang luha sa mga mata. Mabilis ang paglipas ng buwan at napag-alaman ni Kyla na lalaking anak ng kanyang kaibigan. Nanganak na rin ito na kinatuwa rin niya. Bit-bit ang ilang gamit pambata ay bumisita si Kyla sa kanyang kaibigang si Rebecca. Nagulat pa ito nung una nang makita si Kyla, pero kalaunan ay tuwang-tuwa ito sa kanyang mga pasalubong. Kailan ang binyag ni baby? I don't have plan pa pero hayaan mo at ikaw ang unang makakaalam. Natuwa naman si Kyla at agad nilaro ang bata kahit sanggol pa lamang ito. Madalas bumisita si Kyla sa kanyang kaibigan. Halos sa araw-araw siyang naroon sa bahay nito at uuwi rin paglipas ng ilang oras. At kung gaano siya kadalas bumisita, ay ganoon rin kadalas nawawalang kanyang asawang si Ed sa kanilang mansyon. Nagtataka na si Kyla pero wala siyang panahon na magtanong sa asawa, lalo pat madalas siyang wala sa bahay dahil nasa bahay siya lagi ni Rebecca. Hanggang sa isang gabi ay kinausap niya si Ed dahil naabutan itong bagong bihis. Ed, gaano ka ba kabisi sa site at palagi ka nalang wala dito sa bahay? Kyla, sobrang busy ko, okay? Ano naman ang gagawin ko dito kung maaga akong uwi? Oo nga pala, nanganak na si Rebecca at may usapan kaming mga kasamahan sa trabaho na bisitahin siya. 3 buwan lang naman at babalik na rin kaibigan mo sa trabaho. Ganun ba? Di sabay na lamang tayo na bumisita kay Rebecca. Madalas din naman akong pumupunta roon. Mauna ka na lang siguro at gabing usapan namin ng mga kasamahan ko Matulog na lamang tayo, okay? Pero love, wala na tayong intimate night bilang mag-asawa. Napatigil si Ed sa narinig. Alam ng lalaki na halos 1 buwan na rin silang walang intimate ng asawa dahil tulog na ito tuwing uuwi siya galing trabaho. Napangiti si Ed at dahan-dahang hinalikan si Kyla. I miss you too, baby. I really do. Pero wag muna ngayon. Lalo pat hindi ako fertile. May ganun ba, love? Noon naman kahit anong petsa naman Oo naman, may ganun talaga. Good night na, okay? Saad ni Ed, sabay talikod sa asawa. Napatango ni lamang si Kyla at huminga na lamang ng malalim habang nakatingin sa malapad na likuran ni Ed. Parang tinusok ng karayom ang puso ng babae. Pero wala siyang magawa kundi tahimik na umiyak at baka mag-away pa sila ni Ed sa oras na kausapin niya itong muli. Makalipas pa ang ilang buwan, linggo at araw, ay tuluyan nang nawala ng gana si Kyla sa kanyang mister. Halos gabi-gabi itong wala sa kanyang tabi at late na umuwi. Tuwing umaga naman ay maaga itong aalis sa para bang nagmamadali sa lakad nito araw-araw. Bumalik na rin sa trabaho ang kaibigang ni Kyla ng si Rebecca at kumuha pa ito ng yaya para alagaan ng bata. Nasa sala si Kyla isang gabi. Naisip ng tawagan ng kaibigan upang kumustahin ito pero hindi ito sumagot sa kabilang linya. Bagkus ay sumagot naman ng babae na iti-text lamang siya nito dahil may importante itong ginagawa. Napaisip si Kyla na humingi ng tulong sa kaibigan lalo pat may anak na ito. Naisip niya nga matutulungan siya nito para mabuntis kaagad. Agad niya ring ginawang naisip. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ni Kyla. Tanda na pumasok na isang mensahe. Alam ni Kyla ang galing sa kanyang kaibigang si Rebecca ang kararating lang na text dahil ito lang din naman ang katext niya. Ngunit agad nagtagpo ang kilay ni Kyla dahil hindi galing kay Rebecca ang text message kundi galing sa kanyang asawang nanlalamig na sa kanya. Kaagad binasa ni Kyla ang text message at nagulat pa siya sa kanyang nabasa. Paano ang asawa kong nagre-reply? Anong calendar method? Si Rebecca ang katext ko Kaagad kinalma ni Kyla ang kanyang sarili at binasa muli ang kanyang text message sa kaibigang si Rebecca. Ngunit kahit anong basa ng babae ay nagtatagpo pa rin ang kanyang mga kilay dahil si Ed ang nag-reply sa tanong niya kay Rebecca. Magkasama ba sila? Bakit si Ed ang nagre-reply?
Baka naman may overtime lang sila. Tama. Uuwi na rin ang asawa ko. Lalo pat magdidilim na. Uminom na rin siya ng tubig at unti-unti na rin kumalma ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay tumunog muli ang kanyang cellphone at nakita niyang tumawag ang kanyang asawang si Ed. Nanginginig ang kanyang kamay na dinampot ang cellphone at agad sinagot ang asawa. Love? It's Rebecca, Kai. Pasensya na at naubusan ako ng load kaya nakihiramaw na ako ng cellphone sa asawa mo. Look, BFF, gamitin mo ang calendar method. Makikita mo doon kung kailan kayo parehas ng fertile ni Ed. I'm praying also na mabubuntis ka na, Kai. Para kumpleto na kayong dalawa ng asawa mo. Tahimik na nakikinig si Kyla sa kabilang linya. May kakaibang nararamdaman si Kyla, pero pinagsawalang bahala niya muna ito. Thanks, Rebecca. I'll do my research tungkol sa text message na pinadala mo sa akin. Is my husband there? Oh no, wala siya kay. Nasa baba ata, but don't worry. I think uuwi na rin siya, hindi naka-ready na ng kanyang gamit. Tumango na lamang si Kyla at binaba ng tawag. Maraming sumaging tanong sa kanyang isipan, pero natatakot naman siya nga sa magiging sagot nito. Samantalang sa kabilang banda naman ay sina Rebecca at Ed na halos magulo ng loob ng opisina dahil galit ang lalaki. Sino nagbigay ng karapatan sa'yo na gamitin ang gamit ko, ha? Rebecca, you're not on your mind. Relax, Ed, will you? Gumawa na nga ako ng paraan, oh. Sorry naman kung bawal palang pakialaman ng gamit mo. Look, Rebecca, huwag mo akong paunahan sa lahat ng bagay, lalo na pagdating kay Kyla. She's my wife, okay? Huwag mong kalimutang asawa kong kaibigan mo, Rebecca. Para wala tayong magiging problema. Hindi na nakasagot ang babae dahil nagmamadali ng lumabas ang opisina si Ed at tuloy na siyang iniwan nito. Samantalang nauna namang kumain si Kyla at agad pumasok sa kanilang silid si Ed. Maya-maya pa narinig niya na sa labas ng bahay ang paparating na sasakyan ng asawa. Biglang bumundol ng malakas ang kanyang puso at agad umay sa pagkakahiga. Ilang saglit pa, bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto at nararamdaman na lamang ni Kyla ang bisig ng asawa sa kanyang bewang. Tulog ka na ba? Pwede mo ba akong samahan sa baba? Hindi pa ako nakakain eh. Tuloy nang nawala ang kakaibang nararamdaman ni Kyla at napalitan ito ng pangungulila sa kanyang asawa. Gutom ka na ba? Gutom na rin kasi ako eh. Tanging nasabi ni Kyla habang nakatingin sa mga mata ni Ed. Ngumiti si Ed, sabay dampi ng halik sa labi ni Kyla. Parang iba yata ang cravings ko ngayon, love. Alam mo na, matagal na tayong walang intimate night. Di bumawi tayo ngayon. Tuluyan nang sinakop ni Ed ang labi ng asawa. Agad namang tumugon si Kyla at tuluyan na rin nawala ang kabatakot sa kanyang puso. Alam niya sa kanyang sarili na may lihim na tinatago ang kanyang asawa sa kanya. Pero sa pinaparamdam ni Ed sa gabing yun ay tila ba binura nito ang lahat ng pag-aalinlangan niya sa kanyang asawa. May ngiti na sa labi ni Kyla ng magising kinabukasan. Lalo pa at nakita niyang mahimbing nang natutulog si Ed sa kanyang tabi. Nakita niyang nasa tabi lamang nito ang cellphone ni Ed kaya agad niya itong kinuha at nilagay sa ibabaw ng maliit na drawer. May nagsabi sa kanyang isipan na tingnan o buksan ang cellphone ng asawa pero mas pinili niyang bumaba ng kwarto upang ipaghain ito ng almusal. Matapos makapaghanda ay bumalik si Kyla sa taas at balak na sanang gisingin si Ed nang biglang umilaw ang cellphone nito. Nakasalin pa lang cellphone at may mensaheng natanggap ang asawa galing kay Rebecca. Kaya agad nagtagpo ang kilay ni Kyla. Babasahin niya na sana ito nang bigla namang nagising si Ed at ngumiti sa kanya. Good morning, sunshine. Good morning dear. Bumangon ka na riyan at mukhang hinahanap ka na sa trabaho mo. Absent muna ako ngayon at babawi ko sa asawa ko. Naku. May kasalanan ka ba sa akin kaya ka bumabawi ha? Love naman. Namimiss lang talaga kita. Halika na nga dito at mainguyakap kita. Miss na miss ko ng gantong gawain sa araw-araw eh. Napairap na lamang si Kyla sa asawa. Pero ang totoo
ay kilig na rin siya sa oras na yon. Tila bumalik sa dating relasyon ng mag-asawa. Hindi na muna pumasok si Ed sa trabaho at nakafocus lamang kay Kyla ang buong araw nito. Hanggang sa dumating ang gabi. Habang nasa banyo silang mag-asawa, ay bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Ed. Nagtaka si Ed pati na si Kyla, pero pinagpatuloy pa rin nila ang ginagawa. Ngunit ilang segundo lamang nakakalipas, ay tumunog muli ang cellphone ng lalaki. Inis na nagtapis ng tuwalya si Kyla at lalabas sana ng banyo nang bigla siyang hinawakan ni Ed sa bewang. Ako na, love. Baka sa trabaho yan. Ano ba yan? Akala ko ba absent ka today? Bakit hindi pa naman natatapos ang isang buong araw? Trabaho na ulit. Babe, relax, okay? Babalik din ako agad. Wait for me here. Wala na ngang nagawa si Kyla kundi pagbigyan ng asawa. Lalo pat, bitin na bitin siya sa kanilang ginagawa. Lumipas ang 2 minuto ay hindi pa rin bumabalik si Ed. Kaya nagdesisyon na si Kyla lang sundan ng asawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng banyo at nakita niyang likuran ng asawa habang nasa tenga nito ang cellphone. Napailing si Kyla dahil may kausap pa rin ito. Napangiti pa si Kyla habang dahan-dahang nilalapitan ang nakatalikod na asawa. Balak niya sanang yakapin patalikod si Ed, ngunit hindi niya na nagawa nang marinig ang sinabi nito. Rebecca, ano ba? Huwag kang demanding, pwede. Alam mo namang absent ako, di ba? Ano bang hindi mo naiintindihan, ha? Fine. Pupunta ako dyan sa inyo. Pero uuwi din ako agad. Ayoko maghinalang asawa ko sa akin. Napatigil sa paghinga si Kyla at dahan-dahang napaatras. Kitang-kita pa niya kung paano hilutin ni Ed ang sentido nito na para bang problemado sa sitwasyon. Nang makabalik na si Kyla sa loob ng banyo, ay sunod-sunod ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Napapailing pa siya ng ilang beses pero ayaw pa rin itong tumigil. Ilang saglit pa ay bumukas muli ang pintuan ng banyo at pumasok doon si Ed. Love, I'm sorry Hindi na muna kita masasamahan dito sa bahay May emergency lang sa trabaho. Tinitigan ni Kyla ang mga mata ng asawa at kitang-kita niya na desperado ito. Mapait ang umiti si Kyla at tahimik na naligo. Sure love, mauna rin ako matulog at baka hindi na kita mahintay. Tumango lamang si Ed at agad nagbanlaw. Wala rin itong sinayang na oras at tuloy na ngang iniwan si Kyla sa loob ng bahay. Nakaramdam ng katahimikan si Kyla hanggang sa bumuhos muli ang kanyang mga luha. Hindi na rin niya pinigilan ang kanyang paghikbi at hinayaang ngumuwang mag-isa. Parang sinaksak ang puso ng babae. Napagtanto niyang hindi lang basta trabaho ang pinagkakabalahan ng asawang si Ed. Naniniwala siyang sa tinatawag ng lahat na girl instinct at alam niyang hindi siya nagkakamali. Sa oras na malaman kong niloloko niyo ako pareho, pagsisisihan yung ginawa niyo sa akin. Bulong ni Kyla at nakatulugan na rin ang kanyang pag-iyak. Isang linggo ring walang kibuan si Kyla at Ed sa loob ng kanilang pamamahay. Tila wala ring napansin si Ed na pagbabago ng kanyang asawa dahil bihira lamang kung sila magkita sa loob ng bahay. Sinubukan ni Kyla ang tawagan ng kaibigang si Rebecca pero bigla na lamang itong hindi makontak. Pati sa lahat ng social media accounts ay hindi na rin niya mahagilap ang kaibigan. Doon niya nalaman na automatic block pala siya sa lahat ng account nito. Mas lalo tuloy umusbong ang hilala ni Kyla sa kanyang kaibigan at sa asawang si Ed. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ng anak ni Rebecca at hindi na nagulat si Kyla nang malamang ang asawa lamang niya ang imbitado sa gaganaping selebrasyon. Mapait nang umiti si Kyla at agad nagbihis ng magandang damit. Ilang buwan na niyang pinaghandaan ng araw na yon kahit pa alam niyang posibleng hindi siya imbitado sa party. Mapait siyang umiti sa harap ng salamin. Dadalo siya sa birthday party ng bata kahit pang asawa niya lang sana ang pupunta. Bitbit ang isang regalo para sa bata ay agad bumaba ng bahay si Kyla at ginamit na rin ang kanyang sasakyan na matagal lang nakatago sa garahe. Taas noo siyang nagmaneho patungo sa isang sikat na hotel. Kitang-kita niya si di kalayuan ang labas-masok ng mga bisita. Kinakabahan pa nung una si Kyla
Pero nang makita niya ang iilang kakilala sa kolehiyo ay napangiti siya. At least may kakilala ako sa loob. Wika niya, dahil wala siyang balak na lapitan ng asawang si Ed at kaibigang si Rebecca. Nais lamang ng dumalo upang makita ang asawang si Ed at malakas ang kutob niya na mabubuking niya na sa araw na yun ng dalawa. Nang makapark na si Kyla, ay agad siyang pumasok sa loob ng hotel. May nakita siyang 2 gwardya na nakabantay sa isang pintuan, kaya alam niyang doon gaganapin ang party. Kinapa ni Kyla ang kanyang mamahaling bag at agad siyang kinakabahan at baka hindi siya papasukin dahil wala siyang invitation letter galing kay Rebecca. Agad napangiti ang 2 gwardya nang unti-unti siyang makalapit dahil nakilala pala siya ng mga ito. Hi, do I need to show my invitation pa ba? Magalang niyang wika sa dalawa. Naku, wag na po ma'am. Kilala ka naman namin eh. Ikaw ang asawa ni Engineer Ed, hindi po ba? Nako, kayo naman. Pero maraming salamat. And yes, asawa nga ako ni Ed. Pasok na po kayo ma'am. Magsisimula na po ang party. Kaagad pumasok si Kyla at agad nilibot ang paningin sa buong lugar. Napangiti pa siya ng malungkot dahil pangarap rin niyang mabigyan ng ganong kagandang birthday party ang kanyang magiging anak. Lord, pagbigyan niyo naman kami ng asawa ko. Sa isip pa ni Kyla at bigla siyang napatigil nang makita ang asawang si Ed na nasa harap ng mga bisita habang yakap nito ang batang lalaki na anak ng kanyang matalik na kaibigang si Rebecca. Masayang nakipag-usap ang kanyang asawang si Ed sa mga bisita. Kitang-kita niya kung gaano ka-proud ang lalaki na para bang pinapakilala nito sa buong mundo ang sariling pamilya. Parang dinaganan ng malalaking bakal ang puso ni Kyla, pero nakuha niya pa rin ngumiti dahil may iilang bisita ang nakatingin sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Kyla sa birthday celebrant at doon unti-unting bumuhos ang kanyang mga luha dahil kitang-kita niya kung paano siya niloloko ng kanyang mister at ng matalik na kaibigan. Ed, tanging nasabi ni Kyla nang mabasa ang kabuuang backdrop na design mismo ng batang may birthday. Bakit apelido mo ang kasunod sa pangalan ng bata? Tanong pang muli ni Kyla at doon nakuha niya ng pansin ang mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Ed nang makita si Kyla sa harapan. Samantalang si Rebecca naman ay galit ang rumihistro sa mukha nito habang nakatitig kay Kyla. Kaagad nilapitan ni Ed si Kyla at agad hinawakan sa braso. Kyla, what are you doing here? Hindi pa man nakakasagot si Kyla ay sumunod naman agad si Rebecca at taas noong tinanong si Kyla. You're not invited here. Paano ka nakapasok? Hindi makapaniwala si Kyla sa tanong ng dalawa kaya mapakla siyang napatawa at nilibot ang buong paningin sa loob ng lugar. Anong ginagawa ko dito? Seryoso kang dalawa sa tanong niyo? Sabay turo ni Kyla sa kanyang sarili at agad dumapo ang kanyang paningin sa batang anak ni Rebecca. Ang boba ko pala. Bakit hindi ko agad ito nalaman ha? Maybe please, huwag ngayon. Not here. At bakit Ed? Takot ka ba? Bakit apelido mo yung nasa harapan ko ha? Dahil ba ikaw ang ama ng bata? Ikaw ang ama ng batang yan? Kyla naman. Walang ama yung bata kaya bilang asawa ng kaibigan ni Rebecca. Nagpresenta ako na apelido ko ng gagamitin ng bata. Ngunit isang malutong na palad ni Kyla ang dumapo sa makinis na pisngi ni Ed kaya napasingap ang lahat. Anong tingin mo sa akin ha? Pinanganak kahapon? Nung nagkamali ng reply si Rebecca sa akin, alam ko na eh. Pero nagbubulag-bulagan ako. Paano nakapag-reply si Rebecca gamit ang cellphone mo ha? Ganon kayo close? Akala ko ba kami ni Rebecca ang magkaibigan? Eh bakit parang tingin ko kayo itong nag-iibigan? Anak ko lang ang may karapatan ni Ed. Anak ko lang ang may karapatan sa apelido mo. Eh hindi ka nga magkaanak, di ba? Kasabay ng galit ni Ed ang pagbagsak ng malalaking luha ni Kyla. Gulat na gulat ang mga bisita sa narinig at ganoon rin ang nararamdaman ni Kyla. Nais niyang magwala sa galit
Pero tila nastatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay nagsalitang muli si Ed. Kahit ano na ang ginawa natin pero wala, Kyla. Wala. Ilang taon ko nang pinangarap, Kyla, na magkaanak ako sa'yo. Pero hindi talaga tayo pinagbibigyan. Kaya noong... Kaya nung ano, Ed? Kaya nung inaahas ka ng kaibigan ko, bumigay ka, ha? Kailan pa? Kailan pa ninyo ako niloloko, ha? Tuluyang bumigay ang tuhod ni Kyla at napaluhod na sa harapan ng asawa, pati ng kanyang kaibigan. Mahal kita, Ed. Mahal na mahal kita. Nanghingi pa ako ng payo sa kaibigan ko dahil gusto ko na rin magkaanak. Pero ito lang palang igaganti ninyo sa akin. Naging mabuti akong asawa, Ed. Naging mabuti akong may bahay. Dahan-dahang napatayo si Kyla at mariing tinitigan si Ed, pati nang namumutla ng kaibigan. Hindi ako papayag na magiging masaya kayo. Gagawin ko ang lahat para pare-para tayong magiging miserable ang buhay. Doon na lumuhod si Rebecca at agading makaawa kay Kyla. Kyla, I'm so sorry. Please, wala kaming intensyong saktan ka. Gusto lang ni Ed na magkaanak. Nang marinig yun ni Kyla, ay agad ring lumipad ang kanyang palad sa mukha ng kaibigan. Hindi lang isang beses kundi 2 beses niyang napagbuhatan ng kamay si Rebecca. Napayak palalo si Rebecca, kaya lumuhod na rin si Kyla upang magpantay ang kanilang mamukha. Kulang pa yan sa lahat ng pananakit mo sa akin. Masyado kang gahaman, Rebecca. Kung akala mo panalo ka na, yan nabigyan mo ng anak ang asawa ko, ha? Nagkakamali ka, mahal kong kaibigan. Dahil ito nang simula ng inyong pagbagsak. Babagsak kayong dalaw ni Ed sa putikan. Sisiguraduhin ko yan. Mag-enjoy kayo sa party ninyo. Bukas o sa makalawa, I'll make sure na magkikita tayo sa korte. Agad nang tumalikod si Kyla at hindi na lumingon pa sa dalawa. Parang winasak ang puso ng babae pero tuloy-tuloy lamang siya sa paglalakad. Nang makapasok na sa kanyang sasakyan ay doon na nagwala si Kyla at kung ano-ano na lamang hinampas niya, maibsan lamang ang kanyang galit na nararamdaman. Hindi pa man lumipas ang ilang minuto ay nakita ni Kyla ang kanyang asawang si Ed na tila sinundan siya. Mabilis namang pinandar ni Kyla ang sasakyan at agad na nilisan ng lugar. Hindi na muna siya dumiretso sa kanilang bahay ni Ed. Bagkos ay nagpakalayo-layo na muna siya para sa kanyang sarili. Samantalang si Ed naman ay muntik pang mabangga gamit ang sasakyan pauwi sa kanila. Buong akala niya ay maaabutan niya ron si Kyla pero walang tao sa loob ng bahay. Nais magwala ni Ed pero hindi niya magawa dahil alam niya nga nararapat lamang na kamuhian siya ng kanyang asawa. Napaiyak na lamang lalaki at piniling umupo sa labas ng kanilang bahay. Ayaw niyang umalis roon dahil hihintayin niya ang kanyang asawa. Maya-maya pa may dumating na sasakyan. Mabilis tumayo si Ed dahil buong akala niya si Kyla ito. Pero nagkakamali siya dahil si Rebecca palang dumating. Kaagad niya karamdam ng galit si Ed nang makita ang babaeng pilit sinisiksik ang sarili nito sa kanya. Galit ni si Ed sa kanyang sarili dahil pumayag siyang ahasin ng babaeng akala niya ay anghel na kaibigan ng kanyang asawa. Hindi pa man nakakapagsalita si Rebecca. Nang makalapit ito kay Ed ay hinawakan na ng lalaki ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo dito, ha? Ed, ano ba? Nasasaktan mo ako. Mas masasaktan ka talaga sa akin sa oras na hihintayin mo rin ang asawa ko. Hindi siyang pinunta ko dito, Ed. Ikaw ang kailangan ko. Iwan mo ng asawa mo at sumama ka na sa akin. Sa amin ang anak mo. Anak ang kailangan mo, Ed, hindi ba? Yan lang ang kailangan mo, hindi si Kyla. Kung hindi ka niya kayang bigyan ng anak, pas ako, kaya ko, Ed. Kayang-kaya ko. Bigla na lamang na itaas ni Ed ang kaliwang palad at hindi na napigilan ng sarili at tuloy nang napagbuhatan kamay ng babae. Wala kang karapatang pagsalita ng ganyan ng asawa ko, Rebecca. Una sa lahat, kaibigan ka lang namin. At wala akong nararamdaman sa'yo. Naipit lamang ako ng sitwasyon. Kahit na, may nangyari na sa atin at nabigyan kita ng anak. Umalis ka na, Rebecca.
Bago ka ba makita ni Kyla, umalis ka na. Dahil kung hindi, baka hindi lang yun ang matanggap mo sa akin. Nagmamadaling umalis si Rebecca habang nakahawak sa pisngi nito. Umiiyak pa ito pero hindi ito pinansin ni Ed. Mabilis ang paglipas ng oras. Naisipan na rin ni Kyla ang umuwi ng muna upang makapagpahinga. Ngunit hindi pa man siya nakakauwi ay nakita niya ang sunod-sunod na tawag ni Ed sa kanyang dalang cellphone. Walang sinagot si Kyla ni isang tawag at dumiretso na sa pag-uwi. Doon niya naabutan si Ed na tila alalang-alala sa kanya. Malamig itong hinarap ni Kyla at tinitigan sa mata. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal naman talaga ng mukha mo, ano? Kyla, baby, please. Mag-usap na muna tayo sa loob. Kanina pa kita hinihintay rito. Sinabi ko bang sundan mo ako, ha? Manluloko ka na nga. Wala ka pang sariling utak. Babe, please, calm down. Paano ko kakalma, ha, Ed? Nagmukha akong baliw dahil sa inyong dalawa ni Rebecca. Kaya pala basta na lamang nagbubuntis ang kaibigan ko. Dahil tinuhog mo kaming dalawa, ha? Ano, masarap ba? Hindi na nakapagtimpi si Kyla at sinugod niya na si Ed. Binuhos niya sa asawang lahat ng poot at galit na kanyang nararamdaman. Wala na siyang pakialam kung anong itsura niya dahil puro galit na lamang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Tinanggap naman ni Ed ang lahat hanggang sa magsawa na si Kyla. Nang umiyak na lamang ang babae, ay agad itong niyakap ni Ed. Tila batang nagsusumamo si Kyla na lalong nagpapasakit sa damdamin ni Ed. Aminado ang lalaking nasaktan niya ang kanyang asawa pero hindi siya papayag na basta na lamang mawawala sa kanya si Kyla. Bitawan mo ako. Huwag mo akong mayakap-yakap dahil madumi ka. Wala akong asawang kasing dumi mo, Ed. Wala. Love, please listen to me. Kahit ngayon lang. I'm always listening to you, Ed. Always. Kaya huwag kang pa-victim. Dahil ako ang biktima dito. Hindi mo ko hinintay eh. Hinintay mo sana ako dahil alam kong kaya kitang bigyan ng anak. Pero hindi. Hindi mo ginawa. Dahil mas ginusto mo magkasala sa akin. Baby, please. Anong dapat kong gawin para patawarin mo ako, ha? Ipa-DNA mo yung bata. Kahit alam kong 100% positive yung resulta. Pero yun ang tanging gusto ko, Ed. Yung resulta lamang gusto kong makita. Napatango na lamang si Ed at hindi na nakapag-isip ng maayos. Puro takot na lamang kanyang nararamdaman sa oras na yon. Takot sa kung anong kayang gawin ng kanyang asawa at takot na baka iwanan siya nito. Kinabukasan ay agad dinala ni Ed ang anak ni Rebecca sa pribadong klinik upang isagawa ang DNA test nilang dalawa. Galit na galit si Rebecca pero wala itong magawa dahil si Ed na mismong kumuha sa bata. Ed, please, don't do this. Mas lalo mo lang pinapalalang sitwasyon. Ngunit tila walang narinig si Ed at tuloy pa rin ang DNA test. Iisa lamang nasa isipan ng lalaki sa mga oras na yon. Gagawin niyang lahat ng gusto ng kanyang asawa, wag lamang itong mawala sa kanya. Nang maisagawa ang test, ay agad tumayo si Ed. I need the result as soon as possible, Doc. Magbabayad ako kahit magkano. Tumango lamang ang doktor sa kasilatan na likuran. Hindi pa man nakakalis si Ed, ay hinawakan siya ni Rebecca sa kamay. Bakit mo ito ginagawa sa akin, ha, Ed? Sa amin ang anak mo. Bakit kailangan mo pa ng DNA test result kung alam mo naman ang magiging resulta nito? Agad hinawi ni Ed ang kamay ni Rebecca at tumingin ito sa malayo. Dahil itong nais ng aking asawa. Nakaibigan mo, Rebecca. Mahal ko si Kyla at alam mo yan. Paano kami ng anak mo? May pananagutan ako sa anak mo pero sa'yo wala. Magdasal ka na lamang na hanggang dito lamang kayang hingi ng asawa ko. Naon nilang lumabas si Ed sa klinik at napasigaw na lamang sa galit si Rebecca kahit pa umiyak ng batang karga-karga niya. Dumiretso sa opisina si Ed at doon nagmukmuk mag-isa. Napaluhan na lamang kanyang mamata dahil hindi niya naisip na malalaman kaagad ng kanyang asawa ang kanyang pinakatatagong lihim. Bumalik sa kanyang alaala kung paano siya kinumbinsi ni Rebecca na anakan nito kahit pa alam nitong may asawa siya at kaibigan niya pa mismo.
Nakaplano ng lahat sa utak ni Ed. Balak nang sabihin kay Kyle ang totoo kapag malaki ng bata. Napailing lamang si Ed at agad ginulo ang kanyang buhok. Alam niyang hindi magdadalong isip ang kanyang asawa na iwan siya sa oras na makita ang resulta ng DNA test. Ilang araw lumipas at hindi pa rin umuwi si Ed sa kanilang bahay. Hindi rin siya hinahanap ni Kyla at hindi rin pumasok sa trabaho si Rebecca. Tahimik lamang ang araw ni Ed hanggang sa lumipas ang ilang linggo. Nagulat na lamang ang lalaki nang matanggap ang tawag galing sa doktor na sumuri sa kanilang dugo ng anak ni Rebecca. What did you say, Doc? Paano nalaman ni Kyle ang klinik mo? Tanong pa ni Ed at nagmamadaling bumaba ng building. Your wife is here at hindi ko alam kung paano niya nalaman na dito ka sa klinik ko nagpa-test. Nais niyang makita ang resulta, Ed. Much better pumunta ka na rito para sabay ninyong makita ang result. Huwag mo muna ipakita sa kanya, Doc, please. Pupunta ako riyan. Agad na binaba ni Ed ang tawag at nagmamadaling umalis sakay ng kanyang sasakyan. Ilang saglit pa ay nakarating na si Ed sa pribadong klinik at agad din lamig ang kanyang buong katawan nang makita si Kyla habang hawak-hawak ang isang papel. Nangangatog ang dalawang tuhod ni Ed nang makita ang mukha ng asawa. Nakangiti ito pero hindi abot sa tenga. Kitang-kita niyang pagbagsak ng luha ni Kyla at tumawa pa ito ng mapakla. Sino bang niloloko ko rito, ha, Ed? Bakit pa nga ba pala ako nagpa-DNA kung alam ko naman ang resulta sa una pa lang? Oh, tingnan mo. 99.99% Ed. Anak mo ngang anak ng kaibigan ko. Mga ahas kayo. Ahas! Agad niyakap ni Ed si Kyla, ngunit nanlaban lamang ito hanggang sa mabitawan siya. Simula ngayon, wala ka ng asawa, Ed. Wala ka ng Kyla sa buhay mo. At higit sa lahat, sana maging masaya kayo ni Rebecca. Dahil araw-araw ko kayong ipagdarasal na sana kainin kayo ng guilt dahil sa pait at sakit ang pinaranas niyo sa akin. Asahan mo, Ed. Asahan niyo ni Rebecca na hindi pa ako tapos sa inyong dalawa. Isasama ko kayong dalawa sa hukay. Tandaan mo yan. Tinalikuran na ni Kyla ang asawang si Ed. Bitbit ang resulta na kanyang sapilit ang kinuha sa doktor. Agad niyang tinawagan ng kakilalang attorney dahil balak niyang mag-file ng kaso laban sa kanyang matalik na kaibigan si Rebecca at asawang si Ed. Nais niya rin mag-file ng annulment, mapawalang bisa lamang ang kasal niya. Alam ni Kyla na matatagalan siya bago mapawalang bisa ang kanilang kasal ni Ed. Pero handa siyang maghintay, lalo pa, at wala siyang nararamdamang pag-ibig sa asawa. Mabilis ang naging proseso ng kaso at nagulat na lamang si Kyla isang araw ay bigla-bigla na lamang siyang sinugod sa kanyang bahay ng kanyang dating kaibigang si Rebecca. Lumabas ka, Kyla! Walang hiya ka! Labasin mo ako! Sigaw pa ni Rebecca. Kaya taas noong hinarap ni Kyla ang babaeng sumira ng kanyang buhay. Bakit may masangsang na amoy ng basura dito sa harapan ko, ha? Tanong pa ni Kyla, kahit ang totoo ay lihim siyang nagulat dahil sa itsura ng babae. Noon ay sobrang ganda nito at halos hindi ito pwedeng lumabas ng bahay na walang kolorete sa mukha. Pero ngayong nasa harapan niya ito ay malaki talagang pinagbago ni Rebecca. Malaking eyebags ng babae na tila ba ilang gabi ring hindi nakatulog. Tila hindi na rin ito nag-aayos dahil sobrang bagsak ng katawan nito. Walang hiya kang babae ka? Ano itong natanggap ko, ha? Bakit may kaso kong kinakaharap? Kaso ba? Oh, talaga? Well, bakit ka pa nagtatanong? Hindi ka ba marunong magbasa? Tsaka, ano ikaw lang? Kayong dalawa may haharaping kaso, Rebecca. Kayo nang walang hiya kong asawa. But don't worry, makukulong na naman kayo ni Ed. Lalo na siya. Dahil bukod sa makukulong siya, mawawalan pa siya ng asawa. At ikaw, hindi ko alam kung hanggang saan ka dadali ng konsensya mo kung meron ka man ito. Bastang alam ko, pagbabayaran niyo ni Ed ang pait at sakit na pinaramdam niyo sa akin. Parehas kayong taksil eh, kaya nararapat lamang na makulong kayo. Huwag mo naman itong gawin to sa akin, Kyla. May anak ako. Kawawang anak ko. Talaga?
Sana naisip mo muna yan bago ka nagpabuntis sa asawa ko, Rebecca. Hindi ka naman siguro boba para hindi yan maisip, di ba? Hindi mo to magagawa sa amin, Kayla. Ako na naging kaibigan mo mula college hanggang ngayon. Si Ed na tanging nagmamahal mula high school hanggang ngayon. Nagawa lang namin to dahil sa kagustuhan ni Ed na magkaanak. Wala na akong kailangang marinig galing sa basura mong bibig, Rebecca. Dahil wala akong kaibigang taksil. Hanggang dito na lamang ang pagkakaibigan natin. Dahil hindi ko kayo mapapatawad ni Ed. Tulalaan lamang si Rebecca ang iniwan ni Kayla sa labas ng mansyon. Nagmamadali ring niligpit ni Kayla ang ibang gamit dahil balak niyang umuwi sa kanyang magulang habang dinidinig ang kaso laban sa dalawa. Ayaw niyang makita si Rebecca, lalo na ang kanyang taksil na asawa. Bitbit ang isang malitang gamit, luha ang nilisan ni Kayla ang tahanan na binuo nilang dalawa ni Ed. Mabilis naman ang naging pagdinig ng kanilang kaso at napatunayan ni Kayla na nagkasala nga sa batas at sa mata ng Diyos ang kanyang asawang si Ed. Bitbit ang kakarampot na resulta ng DNA, lumabas si Kayla ng session na taas noo dahil alam niya na kahit tinurog ng dalawang kanyang puso, makukulong naman ang mga ito habang buhay. Dinig na dinig ni Kayla ang hinagpis ng kanyang asawang si Ed. Panay ang tawag nito sa kanyang pangalan pero hindi niya na ito nililingon pa. Napakagulho na lamang si Kayla nang yakapin siya ng kanyang ina pag uwi ng bahay. Wasak na wasak ang puso niya pero alam niya sa kanyang sarili na wala siyang pinagsisihan dahil yun ang nararapat niyang gawin. Makalipas ang ilang linggo ay tuloy nang binenta ni Kayla ang bahay na pinapatayo nila ni Ed. Ayaw man itong gawin ni Kayla pero mas pipiliin niyang mamuhay sa araw-araw nang hindi nakikita ang alaala ni Ed sa bawat sulok ng kanilang bahay. Samantalang si Ed naman ay galit na galit sa loob ng selda nang hinarap nitong abogado ni Kayla. Hindi ko matatanggap yan. Sabihin mo sa asawa kong si Kayla na harapin niya ako dito. Ayokong pirmahan yan. Mababalo ako sa oras na makipagkawala siya sa akin. Lalo na pa walang bisang kasal naming dalawa. Napailing lamang ang abogado at hinayaan mo nang magwala ang lalaki. Pero wala na siyang nagawa dahil tuloy na nakipaghiwalay si Kayla kay Ed at panahon na para piliin din niya ang kanyang sarili. Oras na para sarili ko naman ang isipin ko. Hindi si Ed, hindi ang ibang tao. Lumipas ang 2 taon, meron ng trabaho si Kayla at nakapagpatayo na rin siya ng sariling bahay sa tulong ng kanyang mga magulang. Naisip naman kanyang mga magulang na patirin si Kayla sa mansyon nila ay ayaw naman ng babae dahil nais niyang mapag-isa. Samantalang si Rebecca naman ay walang tigil na nagsisigaw at nagwawala sa loob ng kulungan. Tulungan niyo ako! Ilabas niyo ako dito! Kailangan ako ng anak ko! Naririnig kong iyak ng anak ko. Ano ba? Kayla, walang hiya kang babae ka. Ako na ngang tumulong sa inyong mag-asawa para magkaanak kayo. Pero kinulong mo pa ako, ha? Magkikita pa tayo, Kayla. Tandaan mo yan. Pagkatapos magwala, ay bigla-bigla na lamang tumatawa si Rebecca at ginawang batang sariling unan na meron siya sa silid ng kulungan. Umiiyak, tumatawang mag-isa si Rebecca sa loob at bigla-bigla lang itong iiyak muli. Lahat ng ito'y alam ni Kayla. Alam niyang nababalo ng kanyang dating kaibigan dahil hindi nito matanggap ang kinahinatnan nilang lahat. Ni katiting na away walang nararamdaman si Kayla sa dalawa. Kahit 2 taon ang lumipas, magmula nang malaman niya ang lihim ng mga ito. Dinala rin sa pamilya ni Rebecca ang anak nito dahil walang balak ang pamilya ni Ed na kunin ng bata. Alam ni Kayla ang walang kasalanan ng bata dahil bunga lamang ito ng pagtataksil ng kanyang dating asawa at kaibigan. Pero hindi niya rin masisi ang magulang ni Ed. Dahil kahit ni isang beses ay hindi ito humarap dahil nahihiya umano ito sa kanya. Wala namang galit na nararamdaman si Kayla sa 2 matanda pero ayaw niyang mapalapit sa kahit sinong pamilya ni Ed. Mapait na lamang na napangti si Kayla at pinikit ang mga mata. Nasa kagitnaan siya ng pag-iisip nang biglang may kumatok sa kanyang opisina. Engineer Kayla, nasa labas na po ang bago niyang magiging partner sa site. Saad ng kanyang assistant. Napangiti si Kayla sa narinig.
Matagal yun ang pangarap na matawag na engineer, lalo pat yun naman talagang natapos niya. Agad siyang tumayo at niligpit ang blueprints na nasa kanyang harapan. Thanks, I'll be there for a minute. Tumango lamang kanyang assistant at tumalikod din ito kaagad. Inayos muna ni Kyle ang nakalugay ng mahabang buhok, pati ng kanyang suot na simpleng damit. Huminga ng malalim si Kyla at agad lumabas ng opisina. Di nagtagal ay nakita niyang isang nakatalikod na lalaki. Good morning, I'm Engineer Kyla. Ako ang magiging partner mo sa new project ng team. Dahan-dahan namang lumingon sa kanyang nakatalikod na lalaki at nang tuloy na itong humarap sa kanya ay bigla nila mo siyang napasinghap. Daniel. Halos bulong ng wika ni Kyla. Yes, Engineer Kyla. It's me. Long time no see. Hindi napigalan ni Kyla ang kanyang sarili at agad sinugod ng yakap ang lalaki. Natatawa pa ito habang niyakap din si Kyla. Oh my goodness! It's you? Kaya tagal kitang hindi nakita. Yeah, right. Simula kasi nung binasid mo ako at mas pinili ang maniligaw mong si Ed, ay nag-transfer na ako ng ibang school. You're my first heartbreak, you know. Natawa na lamang si Kyla at agad pinaupo ang lalaki. Hindi pa rin siya makapaniwala na magkikita silang muli ni Daniel na dating classmate niya sa high school. Aaminin niyang may itsura si Daniel at galing din sa magandang pamilya. Pero napailing na lamang siya nang maalala na mas pinili niya si Ed noon kaysa kay Daniel. I've learned my lessons, Daniel, at hindi na ako magpapalako pa kahit na sino. Ouch naman. Bakit parang sinasabi mo na ngayon na wala ka ng balak magka-boyfriend at alam mo namang single ka na? Agad na ningkit ang mga mata ni Kyla kaya natawa na lamang si Daniel. Just kidding, Kai. But seriously, don't close your heart. Everything happens for a reason. Alam ko na rin ang nangyari sa inyong dalawa ng silaw sa mong ex-husband. Chismoso ako kaya nilaman ko. Malay mo, nakasarap mo lang palang lalaking para sa'yo. Hindi lang si Ed ang lalaki sa mundo, Kai. Always remember that. Ngumiti na lamang si Kyla at nag-usap na lamang sila tungkol sa trabaho. Sa loob ng 2 taon ay ngayon lamang nakaramdam ng tuwa sa puso si Kyla. Hindi niya maintindihan pero natutuwa siyang makita ang dati niyang kaklase na naging maniligaw na agad rin niyang binasted. Hindi na ako bata, kaya sana naman Lord, kung may lalaki kang nilaan sa akin talaga, ibigay mo na. Wika ni Kyla sa kanyang sarili habang nakatitig kay Daniel. Lumipas ang ilang buwan ay tuloy nang naging malapit muli ang dalawa, hindi lang sa trabaho, pati na rin sa labas ng site. Mabait, matalino at makulit si Daniel kaya hindi na rin nagtaka si Kyla ng isang araw, pagising niya. Si Daniel ang nalalaman ng kanyang puso. Balak sanang umamin si Kyla kay Daniel habang papalapit ang kanilang anniversary bilang magtrabaho. Pero nagulat na lamang siya nang bigla siyang pinatawag ng kanilang boss at nakita niya si Daniel sa tabi nito. Daniel? You're here? Akala ko nasa site ka. Dad, please. Pwede bang hayaan mo na akong umamin sa kanya? You don't need to be present always, you know. Nagulat si Kyla at palipat-lipat ang tingin sa 2 lalaki. Dad? Ama mo ang boss natin? Tumawa lamang matanda, sabay tapik kay Daniel na para bang kahoy na nakatayo sa kanilang harapan. I hope you don't mind, Iha. Gusto ko lang makita ang anak ko na manligo muli sa babaeng nagpaiyak sa kanya noon. Nadagang dahilan kung bakit wala na itong niligawan pang iba. Akala ko talaga hindi nito uuwi dito sa atin Akala ko tuloy na siyang magpapakalayo-layo sa Amerika. Napatulala ni lamang si Kyla at dahan-dahan namang lumapit si Daniel sa kanya. Look, Kai, nakakayamang aminin pero masaya akong single ka na ulit. Na natutunan mong pili ng sarili mo at hindi si Ed. Pero Kai, ikaw pa rin Ikaw pa rin babae dito sa puso ko. And I am always praying na sana may pag-asa pa. Ginulat mo naman ako. Una, wala ka pa palang nobya dahil sa akin. Ngayon naman, boss ko palang tatay mo. At higit sa lahat, ako pa rin palang babae dyan sa puso mo.
Sino ba naman ako para tanggihan ka, di ba? Ikaw rin naman ang lalaking nandito sa puso ko eh. Paano si Ed? Ongoing pa ang annulment naming dalawa, Daniel. At wala na rin akong balak na bumalik sa lalaking binigay ko ng lahat. Pero mas pinili pa rin pala akong lokohin at saktan eh. Pangako ko sa'yong hindi kita sasaktan, Kai. Hindi kita lolokohin at bibigyan kita ng 12 anak. Natawa na lamang si Kyla kasama ang ama ng binatang si Daniel. Hindi mo yata alam na kaya nagloko si Ed dahil hindi ko siya nabigyan ng anak. Alam ko rin yan. Alam ko namang may panahon para dyan, Kai. Pero ito lang ang pakatandaan mo. Hindi kita pipilitin sa tungkol dyan. At handa akong maghintay. Kahit abutin man tayo ng 50 anyos. Maluha-luha pang mga mata ni Kyla na niyakap muli ang binata. Kahit nahiya pa si Daniel dahil nasa harapan nila ang kanyang ama, ay unti-unti pa rin niyang hinalikan sa labi ang babaeng matagal niya tinatangi. Naramdam ni Kyla ang seryoso si Daniel sa mga sinasabi nito. Alam niyang sa una pa lang na mabait at maaasahan ng binata kahit nung nag-aaral pa lamang sila. Kaya naman hindi nagtagal ay nagsama ng dalawa sa iisang bubong. Hindi pa man sila ikinasal ay binigyan na ang dalawa ng kambal na anak ng babae na lalo pang nagpaligay sa puso ni Kyla. Naiintindihan na ngayon ni Kyla na kung ang tao hindi para sa iyo, ang panahon na mismo ang gagawa ng paraan para mapunta ka sa tamang tao. Ilang taon pa ang lumipas. Napag-alaman ni Kyla na tuluyan ang ipinasok sa mental hospital sina Ed at Rebecca dahil hindi na kayanan ng dalawa ang depression sa loob ng silid kulungan. Lalo na nang malaman ni Ed na may ibang lalaki na si Kyla. Hindi nito matanggap na tuluyan ang napawalang bisa ang kanilang kasal. Mas lalo pang nabaliw si Ed nang malaman nitong may kambal na anak na si Kyla at hindi siya ang ama. Sa oras na yon, ay nakaramdam ng awa si Kyla para sa dalawa. Pero alam niyang nararapat lamang na pagbayaran ng dalawa ang karma na kinakaharap at haharapin pa ng mga ito. Samantalang sina Kyla at Daniel naman ay kinasal na rin sa simbahan makalipas ang ilang taong pagsasama. Kay Daniel naranasan ni Kyla ang tunay na saya kasama ang kambal nilang anak. Mapait man ang nakaraan ni Kyla, niloko man siya ng mga taong minahal niya ng todo. Pinalitan naman ito ng mag-amang nagbibigay kulay sa natutulog niyang mundo. Mag-amang handang umalalay sa kanya at suportado siya sa lahat ng bagay. At ngayon, wala nang mahihiling pa si Kyla. Bagkos ay nagpapasalamat siya dahil binigay na sa kanya ng Diyos ang pamilyang para sa kanya. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!